Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kabanata 112, talata 1 hanggang 2. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Nang ako'y manganib, kay Yahweh dumaing. Dininig niya ako sa aking dalangin. Sa taong di tapat, gawaay manlilin lang. Yahweh, iligtas mo ako isang galang. Yun na po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang hapon po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong hapon ay mula po sa Aklat Mga Awit, Kabanata 120, sa talata 3, ito po ang nakasaad. Sa kamay ng Diyos kayong sinungaling, ano kayang parusa ang iyong kakamtin? Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 120 verse 4 to 5. Parurusahan niya kayo sa pamamagitan ng matatalim na pana ng mga kawal at nagliliyab na baga. Nakakaawa ako dahil naninirahan akong kasama ng mga taong kasinsama ng mga taga-Mesek at mga taga-Kedar. Amen. God bless po. Good morning po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 120, verse 6. Matagal-tagal ding ako'y nakapisan sa hindi mahilig sa kapayapaan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po tayo po ay nasa Psalms 120 verse 7 yung ating pong basahin. So sabi po dito, ako'y sa kapayapaan, ngunit pag ako'y nagsasalita, sila'y sa pakikidigma. So dito makikita po natin na sa kabila ng yung kanyang pagsasalita para sa kapayapaan, ngunit para sa iba, ito ay isang gulo o away o ginagawang issue yung kanyang sinasabi. So dito sinasabi niya, ako'y sa kapayapaan. Pinapakita po nito yung puso ng psalmist, ay nagnanais po siya ng kapayapaan doon sa kanyang pagsasalita. Hindi po gulo yung kanyang nais. So, balit, sinasabi nga po niya dyan, pero pag ako'y nagsasalita, iba yung nagiging dating. So, dito po natin makikita na wala kang control doon sa pwedeng isipin nila. Talagang may mga tao na yung kalandamdamin ay puno ng alitan, puno ng galit, at puno ng pagkakaunawaan. So minsan, yung mga sinasabi ay hindi po ito nagdudulot na maganda para doon sa kanila sa pagkakaunawa. So ibig sabihin, sa kabila ng yung kapayapaan, yung nais ng psalmist, ay pakikidigma yung nagiging dating para doon sa kanyang kausap. Ito po yung madalas na nangyayari doon sa ating buhay. Kung kaya maging papayapa po talaga tayo na ito po yung nangyayari sa buhay ng mananampalataya. Mahalaga lang doon, ang Diyos pa rin ang may control sa puso ng tao. So muli po, purihin ang Panginoon. God bless.